Bakit kaya merong taong feeling nila alam nila lahat? Bakit kaya meron tao na feeling niya siya lang yung tama? Why are there people like this? All-knowing, immaculately clean. To answer that, allow me to tell you this story. Noong pong April 19, 1995, merong isang tao, ang pangalan niya, MacArthur Wheeler. At siya po ay nagnakaw sa 2 bangko doon sa Amerika. Pumasok siya dito sa bangko, wala man siyang sinusuot na maskara. Ang sinuot lang niya, na amoy nila sa kanya, ay lemon juice. Ipinahid niya ito sa kanyang muka. At nung dumaan siya, na-record pa siya ng mga kamera, kumakaway pa siya. At pagkatapos, nilapitan niya itong mga teller, sinabi niya, huwag kayong mababahala. Meron akong muka, hindi nyo lang makita. Ang paniwala kasi ni Mr. Wheeler, pag naglagay siya ng lemon juice sa kanyang muka, magiging invisible o hindi daw makikita ang kanyang pagmumuka. May nabasa kasi siya na ang lemon juice ay isang ingredient to make invisible ink. Nawawala daw ang tinta pag nilagyan mo ng lemon juice. Kaya isip niya, pag inismear niya at nilagay niya sa kanyang muka, hindi rin makikita o makikilala kung sino siya. Kaya naman nabigla daw si Mr. Wheeler nung natunton siya. At nung siya ay ini-interrogate, pinakita pa sa kanya yung kanyang footage. Nabigla siya dahil full view yung kanyang itsura doon sa video. Pero hindi pa rin siya makapaniwala. At paulit-ulit niyang sinasabi, but I wore the juice. Nilagyan ko yung aking muka. Bakit nakita pa rin ako? Sabi niya. And that phenomenon caught the attention of a psychologist. Ang pangalan po niya ay si David Dunning. At gumawa po siya ng research, tulong ng isang estudyante niya, si Justin Kruger, para pag-aralan ano ba yung koneksyon ng mga taong may konting kaalaman pero sobrang confident nila. Pinag-aralan nila ang lahat ng mga klase ng tao sa iba't ibang field, mga engineer, mga doktor, mga aktor, at nakita nila isang katotohanan. Na pag ang isang tao may konting kaalaman, napakalaki ng kanyang sense of confidence. At ito po yung tinatawag nating the Dunning-Kruger effect. Diyan natin maiintindihan bakit merong nga mga tao, feeling nila, alam na nila lahat, kahit na katiting lang. Yung talagang alam nila. Ngayon, alam na natin bakit merong mga tao, feeling nila palagi silang tama. Pero alam mo, tama lang naman sila paminsan-minsan. But before Dunning and Kruger have discovered this, the Lord has already warned us about this. Narinig niyo po ba sa ating ebanghelyo? Sabi niya, there will come a time that people will persecute you. People will make you suffer because they believe they are doing the right thing. Because they believe they are doing God's will. Konting kaalaman lang, doon nagbabase sa kanilang ginagawa. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, mag-ingat tayo. Palaging meron taong ganyan. Yung feeling nila sobrang galing nila, feeling nila sobrang talino nila, feeling nila sobrang bait nila. Mag-ingat kayo. Totoo po yun. Di po ba? Meron mga pasyente, parang mas magaling pa sila sa doktor eh. Meron mga magulang, feeling nila mas magaling pa sila sa mga teacher na mga anak nila. Meron din po, feeling nila mas magaling pa sila sa mga engineer na gumagawa ng daan natin. At may katotohanan din po. Meron din mga parishioner, feeling nila mas magaling pa sila sa mga parish priest nila. Pero tignan nyo kung sino itong mga nagmamagaling. Katiting lang, kakaunti lang yung alam nila. Mag-ingat tayo sa kanila. Pero anong gagawin natin sa kanila? We have to be patient with them. Do not argue with them. Ano yung kasabihan? Yung latang walang laman, ang pinakamaingay.
Eh ikaw, kung alam mo, mas marami kang alam, hindi mo naman kailangan patunayan. Amen? If you're going to speak, speak from your conscience. Speak from your heart. Yan yung sinasabi din ng ating Panginoon. Magsasalita kayo, alalahanin nyo, na ang banal na Espiritu, siya ang magtitestigo, magpapatotoo, magiging saksi para sa inyo. Do not speak out of your little knowledge, but speak coming from the Holy Spirit, coming from prayer. Yes, one of the gift of the Holy Spirit is knowledge and wisdom. Amen? But you have to remember this. One of the fruits of the Holy Spirit is being silent, is shutting up, pananahimik. At ano yung tawag doon? Self-control. I think a lot of us need that fruit of the Holy Spirit. We need self-control. Kahit na alam mo, kahit na feeling mo, matalino ka, kahit alam mo sa iyong puso, mabuti ka, mas mabait ka kaysa sa iba, hindi mo naman kailangan sabihin ito, patunayan, ipagmalaki, ipamuka sa iba. You have received the gift of the Holy Spirit, knowledge and wisdom. But please do not forget and remember, you are also given one of the fruits of the Holy Spirit, self-control. Please practice self-control. Bayaan mo yung mga nagmamagaling. Bayaan mo yung mga nagmamalinis. Yung feeling nila, sila lang yung mabuti. Kasi meron din kasabihan, ang isda ay mahuhuli din sa kanyang bibig. Ang isda ay mahuhuli din sa kanyang bibig. Ang isdang tahimik, siyang palaging ligtas. Kaya huwag tayong mag-alala. Kung man minamaliit ka, kung man pinapahirapan ka, basta't alam mo na ginagawa mong kagustuhan ng Diyos. Magtimpi ka, magtiis ka. Meron mas magandang naghihintay na grasya at bendisyon ng Diyos kesa sa iyo. There is grace in knowing and yet not being proud and boastful. There is grace in that. And we practice self-control in being wise and knowledgeable. For those who know little and yet they feel that they know everything, pabayaan mo sila. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Habang tayo, we continue doing the will of the Lord. Amen. What upsets you? Ano yung bagay na nakakasama ng loob mo? Ano yung dahilan ng iyong lungkot, iyong depression? Bakit nasisira yung araw mo? Kahit hindi ko kayo tanungin, marami sa inyo mag-open up sa akin. Kahit hindi ko kayo tanungin, marami po sa inyo, alam ko, magme-message sa akin. Ang daming nirereklamo. Nirereklamo yung mga asawa nila, nirereklamo yung mga biyanan at hipag nila, nirereklamo yung trabaho nila, mga katrabaho nila, mga boss nila. Yung mga iba na iintindihan ko, nalulungkot, nadidepress, they are upset because there are things that in their life, there are things happening in their life that they did not plan. They do not have any control. Gusto nila maging maayos yung buhay nila. Napakagulo. Merong mga panaginip na hindi maabot. Merong mga planong nasisira. Marami din sa inyo, alam ko, may sakit. Kaya nga, napakahirap sa kanila maging masaya. Dahil may nararamdaman na kirot sa kanilang katawan. O kung hindi naman, hindi na makatulog dahil sa napakatinding sakit, paghihirap na kanilang pinagdadaanan. But if I'm going to ask you, what do you think is the number one reason why we get upset all of the time? Alam niyo po kung ano yung kinakasama ng loob madalas ng mga tao. Ito, yung comment o salita ng ibang tao tungkol sa atin. In other words, the criticism of other people. It always upsets us. It always ruins our day. Yan yung number one, unang-unang dahilan. Kaya nasisira yung araw natin. Kaya nga, napakahirap
maging masaya palagi. Di po ba? Ginagawa mo na nga yung tama, yung mabuti, makakarinig ka. Kung hindi mo naman gagawin yung tama at mabuti, makakarinig ka din. Kaya nga, totoo yung kasabihan eh. Damn if you do, damn if you don't. Anong gagawin natin? Pero ito po yung tandaan nyo. No? One of the worst sins that we can do to ourselves is to be upset, is to be sad, is to be depressed. Amen? Isang kasalanan yan sa iyong sarili. Pag sinisira mo yung araw mo, pag pinapabayaan mong sumama yung loob mo dahil lang sa mga naririnig mo na chismis tungkol sa iyo. Pero alam niyo pong mabuting balita, napakadali na baguhin ang ating nararamdaman. If the worst sin that we can do to ourselves is to ruin our day, to destroy our happiness and peace, the good news is, it's so easy to be happy once again. Amen? The question is, how? Paano? It is as simple as choosing to be happy. Paano ka magiging masaya? Napakadali. Piliin mo lang. And that shift from being upset, sad, and depressed, it can be done with one click. You only need your will, yung kagustuhan mo. Alam niyo po, meron tayong kapangyarihan eh. Tayong mga tao, we have a superpower. Di man tayo makakalipad kamukha ni Superman. Wala man tayong x-ray vision. Di man tayo makakalangoy ng matagal kamukha ni Aquaman. No? Hindi man po tayo makakapunta ng outer space. We are not indestructible. Madali po tayong masugatan. Madali po tayong mamatay. Masaktan. Ano yung superpower natin? Ano yung kapangyarihan natin? It is the power to be happy. Maybe you have forgotten that. Nakalimutan natin kasi napaka-busy natin sa ating mga lungkot, sa ating mga sama ng loob. Di po ba? But there is a great power in you. And please, do not waste that power by remaining depressed and sad. Pag ikaw ay nalulungkot at sumasama ng loob dahil sa naririnig mo sa mga ibang tao, you are surrendering your power to be happy to them. You are giving up your happiness to these people. At tanong ko po sa inyo, sino ba sila para ibigay mo yung susi ng saya ng buhay mo? Hinahawakan ba nila yung kaluluwa nyo? Bakit sinasayang mo yung kapangyarihan mong maging masaya? Dahil lang sa mga taong ito. O kahit na meron kang sitwasyon ngayon na hindi mo gusto, napunta ka dyan, kamuka sa mga utang mo, kamuka dyan sa nasisira niyong relationship ng asawa mo, o kamuka na lang ng sakit mo. Do not allow the situation to drain your power to become happy. Amen? Dahil yan na lang yung magagawa mo eh. Tandaan niyo po yun. Yan na lang yung magagawa mo sa buhay mo. Kung wala ka ng control sa mga bagay-bagay sa buhay mo, sa pera man, sa business mo, sa relationship mo, dyan sa katawan mo, there is still one thing that you can control. And what is that? Your attitude, your feelings. You have the power to shift your life from being miserable to joyful. From being unpleasant, upset, to being happy. Napakasayang ng kapangyarihan natin. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Siyang pinakahalimbawa natin. Sundan natin si Jesus. Ginagawa na nga niya, makakaya niya para matulungan ng mga tao maligtas sa kasalanan nila. Pinapaalis na nga sa mga tao pinapaalis na nga mga demonyo sa mga sinasaniban. Pinapagaling na nga yung mga may sakit. Nakakarinig pa rin ng mga comment, kritisismo, pagpuna sa mga ibang tao. Nung sabi nila, yung kapangyarihan daw niya nanggagaling sa demonyo. Pagkatapos, nakarinig pa siya, sinasaniban daw siya ng masamang espiritu. Siya na nga nagkakawang gawa.
Siya na nga nagpapakita ng kagandahang loob sa mga tao. Tingnan niyo po, nakakarinig pa siya ng masama, paninira. But the question is, did the Lord get upset? Naging miserable ba siya? Na-depress ba siya? Affected ba siya? Di ba hindi? All throughout His ministry, Jesus experienced these people, encountered these critics, these people who did not like Him. Pero meron tatlong paraan ng ating Panginoon kung paano niya pinakitunguhan, how He dealt with this kind of people. First, He prayed for them. Di po ba? Secondly, He ignored them. Hindi niya sinagot yung mga paninira nila. Isa nga, malakad lang siya. Sa gitna pa nila. Maalis siya, iniiwanan niya. Pero pangatlo, narinig natin sa Ebanghelyo, sinagot niya, tinuruan niya. Use those three also. Whenever you experience and encounter this kind of people that may accept you, pray for them, ignore them, but it is also important to talk to them, to teach them. But do not get angry, do not get upset, do not be sad, do not become miserable. That is the reminder. Dahil tandaan niyo po ito, wala pong masama at mabuting tao. You may be surprised with that statement. Amen? Kasi paniwala natin, pag ang tao gumagawa na masama, masamang tao yan. Chismosa yan, marites yan. Masamang tao yan. But remember, there are no good and bad people. Dahil patuloy pa rin ang kwento natin. Only in the end, doon lilitaw sino talaga yung mabuti at masama. Wala pang final judgment eh. Pero anong ibig sabihin nung walang mabuti at masamang tao? Ito yung ibig ko po sabihin. Ang makikita mo, yung mabuti at masamang ginagawa ng tao. For me, there are only two kinds of people. A happy person and a sad person. Amen? At mahalaga yan. Tandaan nyo yan. Tingnan nyo yung mga nakapalibot sa inyo. Tingnan nyo yung mga tao. Bakit mahalaga na malaman mo, makita mo, makilala mo, sino yung masaya, sino yung malungkot at miserable? Because a happy person will always make the good choices. Ang isang tao na masaya, palaging gagawa at gagawa ng tama. Amen? Ulitin ko po yun. Ang masayang tao, palagi pipili at gagawa ng tama at mabuti. Pero ang miserableng tao, ang malungkot na tao, palaging pipili yan at makakagawa ng mali, ng kasalanan. Si Padre Pio, siya yung po nagsabi. Padre Pio reminds us, do not allow sadness to dwell in your soul. Why? Because it will make it very hard for the Holy Spirit to act freely. Sabi po ni Padre Pio yun. Pag malungkot ka, mahirap na mabuhay at gumalaw ang Banal na Espiritu sa iyo. Kaya nga, pag malungkot ka, makakagawa ka ng kasalanan, makakasakit ka, makakapanira ka ng ibang tao. Amen? Kaya nga, si San Pablo, paulit-ulit sa mga sulat niya, pinapaalalahanan ang mga komunidad. Always be joyful. Always be happy. Sabi nga niya sa sulat niya sa mga tao ng Pilipo, rejoice. And I say it again, rejoice. Rejoice always in the Lord. You do not need any reason to be happy. Pero sinasabihan sila, rejoice. Matuwa kayo. And if you need a reason to be happy, then look at the Lord. Amen? The Lord will make us happy. And when you're happy, you can do good and holy things. Amen? At tignan niyo po ang kapangyarihan ng tuwa, ng galak, ng saya. You would read this in Psalm 37. Sabi po niya, delight yourself in the Lord, and God will grant you the desire of your heart. Yun yung kailangan para ipagkaloob ng Diyos sa iyo. Yung iyong hinahanap, yung iyong panalangin, yung iyong dasal. You need to be happy. Your soul must be full of delight. May tuwa, may galak.
Mahirap para sa Diyos ang ipagkaloob niya yung hinahanap mo kung malungkot ka, kung miserable ka, kung nagrereklamo ka. Amen? Kaya nga, let this be a reminder to all of us. God has given us already this great power. And what is that power? The power to be happy. Rejoice, be happy, and you will do good. Choose to be happy, and God will give you the desires of your heart. Huwag kang malulungkot dahil sa paninira ng iba. Huwag mong isusuko at ibibigay ang kapangyarihan na pagiging masaya dahil sa mga taong ito. Dahil kung palagi kang nasa Diyos at kung palaging nandiyan ang Diyos sa iyong buhay, sapat na yon para maging masaya. At pag may tuwa at saya ang iyong buhay, makikita mo palagi ang pagpapala at makakatanggap ka palagi ng bendisyon sa Kanya. Amen. Bakit po mahalagang tumahimik minsan? There are 3 reasons. 3 dahilan bakit kailangan minsan mabuti din tumahimik. Sometimes it is important to be silent. Amen? The first reason is, when you are silent, you are safe from problems. Meron pong isang kwento tungkol sa isang rebelde, nahuli po doon sa Russia. Ang parusa sa kanya, bitay. He was to be hung, bigti. Pagdala po doon sa kung saan siya papatayin, tinali na yung lubid sa kanyang leeg, tinapon na siya, pero nangyari, habang siya daw po ay nakabitin, bigla-bigla naputol yung lubid. Nahulog siya. Buhay pa. At sabi ng mga tao, it is a sign from God that this person should not be killed. Ito ay sinyalis, ito ay tanda galing sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa talaga oras para siya ay mamatay. At pinardon siya ng pong hari. Kaya lang, ito pong rebelde, nung siya ay inaalis na, nung siya ay dinadala na sa selda, papakulong na lang, napakayabang daw po. Nagsalita, sabi niya, ganito ba sa Russia, pati yung lubid, walang kwenta, sabi niya. Nakarating sa hari, nagalit ng hari. Anong sabi ng hari? Ganon? Bukas, ulitin nyo, bigtin nyo ulit, sabi. Patay. Anong naging problema? Yung bunganga niya, yung bibig niya, yung pagsasalita niya. Kung tumahimik lang siya, de sana ligtas siya, de sana buhay pa siya. How many times in our life, because of our speech, because of our talking, we get into trouble. We experience it a lot. At pinapaalala ito ng libro ng Proverbs. Sabi po niya, whoever keeps his mouth silent, whoever keeps his tongue, keeps himself out of trouble. Ano yung alam nating kasabihan? Less talk, less mistake. Pero hindi pa natin natutunan yan. Amen? Marami sa atin, maiingay, talkative. Pero tingnan niyo po, anong pinagmumulan ng away? Yung salita. Kasi yung salita, naipapasa-pasa. At pag napasa yan, nag-iiba ng kahulugan, nag-iiba ng pagkakaintindi. Yung mga tao, nag-umpisa, sinabi mo, uod lang. Nakarating, ahas na. Di po ba? Kaya nga, mahalaga minsan, tumahimik ka na lang para ligtas ka, para walang problema. Amen? The second is, when you are silent, you are powerful. When you are silent, you are wise. When you are silent, you are strong. Pansinin niyo po, kamukha ikaw ay nakasakay sa bus, sa jeep. Merong maingay, nagwawala, nakikiaway. Anong reaksyon ng mga tao? Ay,
Bakit ganyan naman siya? Parang walang pinag-aralan. See? Pag maingay ka, anong ibig sabihin? Wala kang kontrol sa sarili mo. Ang mga tahimik, disiplinado. May kontrol sa kanilang sarili. Mahihina yung mga maiingay. At tandaan niyo po ito, pag nag-iingay ka, meron kang nasasabi na hindi mo naman dapat sabihin. Pag nalaman ng ibang tao yan, gagamitin pa nila laban sa iyo. Amen? Kaya nga, sabi nila, pag meron kang plano, pag meron kang pangarap, wag mo sasabihin kahit kanino. Amen? Kasi pag nalaman ng ibang tao, anong nararamdaman nila? Naiinggit. At pag merong inggit, may galit. At pag may galit, may paninira. Ano po ang sabi din ng Book of Proverbs? Napakaganda. Even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Mas maganda yung tahimik ka na lang kasi gagalangin ka ng mga tao. Pero kung ang ingay-ingay mo, napakahirap galangin ng taong yon. Amen? Kung gusto mong maging mas malakas, kung gusto mong maging mas matalino, marunong, learn to keep your mouth shut. Learn to be silent. Dahil alam naman natin ang kasabihan, deep water is silent. Deep water runs deep. Clear water runs deep. Yung malinis na tubig, malalim yan. Pero yung mababaw na tubig, maingay yan. Di po ba? Pag maingay ang isang tao, mababaw lang. Pero pag tahimik yan, anong ibig sabihin? Malalim mag-isip. Maraming karunungan. Yan yung matatag, yan yung malakas. May control sa kanyang sarili. But third and lastly, it is important to be silent sometimes. Why? Because you become closer to God. Tandaan niyo po yan. Hindi ka mapapalapit sa Diyos kung maingay ka. Ano ang sinasabi sa Biblia? Mababasa niyo po ito. In the book of Exodus, it is written, the Lord will fight for you. You only have to be silent. Paglalaban ka ng Diyos, tumahimik ka lang. At sabi pa sa Salmo, be still and know that I am your God. Hindi ka mapagtatanggol ng Diyos. Hindi mo malalaman ng Diyos, nandyan pala sa tabi mo, kung maingay ka. Ano ang kasabihan? God speaks to us in silence. Nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng katahimikan. Pero ang problema na napakarami sa atin, pag merong problema, ang iingay. Makikita mo yan, unang-una, pinopost sa social media. Amen? Pag merong problema, kinakalat, sinasabi sa mga kapitbahay. Yan ang mangyayari nun. Ikaw na lang pinagchichismisan. Amen? Hindi ka naman tutulungan ng mga yan. Pagpipiestahan ka pa nila. Amen? Yun yung katotohanan. Pag meron kang problema, tumahimik ka. Dahil tandaan mo, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo, ang Diyos lang ang tutulong sa iyo. Ano man problema yan? Problema mo sa asawa mo, problema mo sa mga anak mo, problema mo sa sakit mo, always open your heart to the Lord and remember that line, the Lord will fight for you if only you are still, if only you are silent. Naaalala natin si San Jose. Ang nakakapagtaka kay San Jose, ito po. Kahit paano mo pagbalik ta rin ang Biblia, hindi mo makikita nagsalita siya. Saint Joseph never uttered one word. And yet, why do we remember? Why do we give recognition to Saint Joseph? It is because even though he was silent, his faith was so deep in God. Yun yung nakakamangha at nakakabilib kay San Jose.
tahimik, pero napakalalim ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At ito pa, pansinin niyo po itong detalyeng ito. Hindi siya nagsalita, pero palaging nakikipagsalita, nakikipag-usap sa mga anghel. Tanungin ko po kayo, ano mas gusto niyo? Yung nakikipag-usap sa mga tao na minsan naninira sa inyo? O yung may nakakausap kang guardian angel na tumutulong sa inyo? Alam natin yung sagot dyan. Hindi po ba? No? Kaya nga, let us follow the example of Saint Joseph. Na pag meron kang problema, pag meron kang mabigat na pinagdadaanan, tumahimik ka lang at makipagsalita ka, makiusap ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga anghel mo. Hindi ka niya pababayaan. Do not underestimate the power of silence. Amen? Minsan, yung mga totoong mayayaman, yung mga totoong makapangyarihan, hindi mo man mapapansin ang mga yan. Amen? Hindi halata. Pero tingnan mo, yung mga nagsusuot ng mga mamahalin na damit, yung mga nagsusuot ng alahas, na mga magagandang hikaw, nagme-makeup, nakala mo mukha ng clown, no? Hindi talaga totoong mayaman ng mga yan. Hindi talaga totoong makapangyarihan. Amen? Kasi pakitang tao lang. Amen? Ang totoong kayamanan, ang totoong kapangyarihan, madalas nakatago. Madalas tahimik. Do not underestimate the power of silence. May kapangyarihan sa pagiging tahimik. Tumahimik ka para maging ligtas ka. Tumahimik ka para ikaw ay maging mas marunong, matalino, galangin ng ibang tao. Tumahimik ka. Huwag kang mag-alala. Magiging malapit ang Diyos sa iyo at tutulungan ka niya. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.